Sama-sama tayong magiging karakli. Walang kawala sa entrapment operation ang 5 kawani ng LTO Nueva Vizcaya. Inaresto mga suspect matapos ireklamo ng pangingikil ng ilang driver. Ating saksihan! Agad pinusasan ang 5 kawani ng LTO Regional Office Nueva Vizcaya nang i-entrap ng mga pulis sa harap ng transport terminal sa Bambang, Nueva Vizcaya. Ayon sa Nueva Vizcaya Police, ikinasang operasyon kagabi, bunsod na reklamo ng isang van operator at 4 na iba pang individual na kinikikilan umano sila ng mga empleyado ng LTO. Nag-ugat sa isang report, nirereklamo niya nga itong mga operatiba ng LTO, wherein ang sabi dito sa report ay siya ay kinukuhanan ng multa para po mailabas yung kanyang nakumpiskang van. So, most probably, Colorum siguro kasi yung multa ng Colorum ay 200,000. Hiningan siya ng 25,000 na areglo. Nakipagkasundo umano ang mga complainant sa mga LTO personnel na magkakaroon ng buwan ng bayad sa mga sasakyan na babiyahe para hindi sila hulihin o parahin sa daan. 1,000 piso kada unit o 2,000 piso kada van na may berdeng plaka ang buwan ng bayad. Ang hindi alam ng mga empleyado ng LTO, dumulog na pala ang mga complainant sa DOTR car para magreklamo. Inendorso ng DOTR car sa Bambang Police ang sumbong, kaya naisagawa ang entrapment. Napagkasunduan ng mga complainant at mga LTO personnel ang pag-aabutan ng pera sa harap ng terminal na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect. Ang ginawa pa, kinuha pa yung mga cellphone nila, nilagay dun sa harap ng sasakyan, tapos nagpabiyahe sila sa walang katao-tao at doon nila inabot yung pera. So para daw ginawa silang mga kriminal. Bakit gano'n ang ginagawa ng mga LTO? Nakuha mula sa mga suspect ng 40,000 pesos marked money, pakete ng hinihinalang shabu at 3 baril. Naharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials, Comprehensive Dangerous Drugs Act at Illegal Possession of Firearms. Nakakulong na sa custodial facility ng Bambang Police ang mga suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Bago sa saksi, halos kalahating bilyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasabat ng PIDEA at ng Bureau of Customs sa 3 balikbayan box sa Maynila. Aabot sa 70 kilo ng droga na nakasilid sa vacuum seal ng mga plastic ang nakita. At ayon sa PIDEA, galing Amerika ang kargamento na ipadadala sana sa 2 recipient sa Bacoor, Cavite. Niyahanda ng reklamong isasampa laban sa kanila. Patuloy ang investigasyon. Bago sa saksi, natuntun na ngayong gabi ng Bureau of Customs ang lahat ng 12 luxury vehicle ng mga Diskaya na nasa search warrant ng ahensya. Kasunod po yan ang inspeksyon ng BOC kanina sa compound ng mga Diskaya sa Pasig kung saan 2 lang sa mga sasakyan ang kanilang naabutan. Ayon sa Customs, 7 sa mga sasakyan ang isinukuna sa BOC, kabilang ang Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz at Toyota Tundra. Ang 3 pang sasakyan, kabilang ang isa pang Mercedes-Benz, kinukumpani sa mga service center at isusuko rin daw kalaunan. Sineryohan na raw ang mga sasakyan at binabantayan ng BOC personnel. Bineberipika ng BOC ang mga importation record ng mga ito. Sa impormasyon naman ng isang senador, aabot umano sa 80 ang sasakyan ng mga Diskaya at 40 anya rito mga luxury vehicle. Saksi, si June Veneracion. Rolls-Royce Cullinan, isang Bentley, 2 Lincoln Navigator, isang GMC Yukon, at isang Toyota Tundra. Yan ang mga sasakyang nakuna ng GMA Integrated News, Oktubre noong nakarang taon sa compound ng Pamilya Diskaya sa Pasig. Naroon din ang Maybach na inamin ni Sara Diskaya na pagmamayari niya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Aniya, 28 luxury cars ang pag-aari nila. The Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa
22. Yung Bentley, 20. Yung G63. Parang nasa 20 din yata. 12 sasakyan ng mga Diskaya ang nasa search warrant ng Bureau of Customs. Pero pagpasok nila sa garahe, 2 lang sa mga nasa warrant ang kanilang inabutan. Isang Maserati at isang Land Cruiser. Merong Escalade pero hindi naman ito sakop ng warrant. Gustong alamin ng BOC kung bayad ang mga ito ng tamang buwis. Huwag tayong mangamba dahil mahuhuli naman po natin. Saan man po yan itinatago. Kung itinatago man, ine-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs. Paliwanag naman ng kampo ng pamilya Diskaya, nagkataon lang na wala ngayong araw ang karamihan ng kanilang mga mamahaling sasakyan. Ginagamit ho kasi yung ibang sasakyan. Yung iba naman for maintenance. Yung iba naman nailagay sa isang lugar kasi preemptive measures sila ngayon kasi nagbabaha dito sa Pasig. Pwede tinatago? Hindi po tinatago. Bakit naman po itatago? Illegal po yung mga yun. Iginiti nilang legal ang pagbili sa mga sasakyan sa mga car dealer gaya ng Speed 7 Corporation, AutoAd Corporation, at Freebell Import and Export Corporation. Wala naman ho nagbabawal na bumili ka ng ganitong sasakyan na mamahalin. Wala po. At ang sinasabi nyo nabili yun sa pamamagitan ng malinis na pera. Ayos po. Yung mga allegation na hindi nasa illegal, hindi po totoo yun. Pinuntahan ng GMA News ang isang address ng AutoArt sa White Plains sa Quezon City. Pero sarado ito at walang mga signage. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang panig ng Freebell at Speed 7. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sabi ni Senador Tito Soto, dati nang nasangkot ang Freebell sa umano'y smuggling na mga Bugatti noong 1 taon. Sinabi naman ni Senador Jinggoy Estrada kanina na may impormasyon siya mula sa LTO na hindi lang 28, kundi 80 ang mga sasakyan ng mga Diskaya. 4 raw dito ay luxury cars. Sa susunod na pagdinig ng Senado, ipatatawag na rin daw ang asawa ni Sara na si Pacifico Curly Diskaya. Nakakalulang yaman po ito. Kung doon sa 28 luxury cars na inamin ni Sara na pag-aari nila ay halos hindi ako makapaniwala, wala pa pala yun sa kalahati ang kabuuang bilang ng kanilang mga sasakyan. This is totally outrageous. Ngayong gabi, sunod-sunod na nagdatingan ang ilang luxury cars sa compound ng mga Diskaya. Ilan sa mga ito ay ang mga hinahanap na sasakyan ng Bureau of Customs kaninang umaga. Hindi pa malinaw kung saan nanggaling ang mga sasakyan. Ayon sa Customs, bukod sa mga Diskaya, ay iniimbestigahan na rin kung meron din mga mamahaling sasakyan ang iba pang kontraktor at personalidad na nadadawit sa mga questionable flood control project. Nagkataon lang, ito yung nauna natin makuwanan ng search warrant at obviously, ito yung nasa social media na napaka-high profile. Hindi lang po Diskaya ang ating tinitingnan. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Sa gitna ng may issue sa hinihinalang ghost at substandard flood control projects sa DPWH, sinita ng mga senador ang anilang mga red flag sa hinihinging pondo ng DPWH para sa 2026. Ang isang senador ayaw nang ipasama sa 2026 national budget ang halos 900 bilyong pisong hinihinging pondo ng kagawaran. Saksi, si Ian Cruz. Hanggang 118.5 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Ganyan kalaki ang tansya ng Department of Finance sa posibleng nawala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa umano'y ghost flood control projects. Apektado na yung investor confidence sa lahat ng external challenges. Dapat hindi natin dinadagdagan dito yan domestically. Sa briefing sa Senado ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na kinabibilangan ng DOF, hinimay ng mga senador ang anilay red flags na nakita nila sa 2026 National Expenditure Program kaugnay sa issue ng flood control. Si Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian sinita ang mga proyektong nakalagay na sa 2025 budget pero nasa NEP pa rin para sa 2026. Hindi naman po siguro clerical error to. Diba? Sinadya to ilagay sa NEP. Diba? Ang punto ko,
DBM should be more, should reform its process and maging mas detalyado sa pag-a-analyze ng mga projects na pinapasok sa NEP. Inilutang naman ni Senador Panfilo Lacson na may 500 magkakatulad umanong flood control projects na pare-pareho ang halaga ng budget para sa iba't ibang lugar. May 373 projects na may tig 100 milyong piso bawat isa at dito pa lang papalo na sa 37.3 billion pesos ang kabuang halaga. We counted from NCR to Region 3 alone, flood control management 1, nasa mga 500 items. Yung exact amounts, similar amounts of 75 million each, 100 million each, 120 million each, 150 million each. Red flag po ito eh. Tanong ng mga senador, bakit ito pinalulusot ng Budget Department at ini-endorso sa NEP? Sagot ng DBM, galing ito sa budget proposals ng DPWH. Secretary Vince is already investigating ito pong mga doble-doble. Kakausapin niya yung mga senior officers niya. And then we'll meet tomorrow and hopefully in the next week po siguro meron na siyang report which he can share po to the committee. You know, Mr. Sa gitna ng mga naglulutangang issue sa hinihinalang ghost at substandard flood control projects, iginit ni Senador Bam Aquino na hindi dapat tanggapin ang hinihinging 881.3 billion pesos na budget ng DPWH. There's an ongoing investigation. Inaaral yung mga proyektong ito. There are so many questions, so many red flags that you have already pointed out with Senator Lacson. Wag natin tanggapin ito, ibalik natin to sa executive. Unfortunately, while we want that to happen, wala po yan sa constitution or sa rule na otherwise, ang pwede po siguro is that ibalik ng buo. So that's why the budget process is that the executive proposes and then the legislative can amend. Panukala naman ni Senador Loren Legarda, burahin ang buong budget ng DPWH para ang bagong kalihim ang gumawa ng bagong budget ng kagawaran. Allow the new secretary to do a new budget so he will submit a supplemental budget. That is allowed by the process. Si bagong DPWH Secretary Vince Dizon, sang-ayon na kung may mga proyektong tapos na pero napondohan pa rin sa ilalim ng 2026 budget. Dapat nga itong tanggalin. Mali po yan. Ako po mismo ang magsasabi sa ating mga kongresista, please po tanggalin po natin yan. Posible rin anyang i-rebid ang mga kontrata na natuklasang ghost o non-existent. Git ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, aalis siya sa kagawaran na malinis ang konsensya. I did the best that I can. In my tenure in the department, I don't have any regrets. Ani Bonoan, sa paunang resulta ng investigasyon, 15 ang missing o hindi mahanap sa halos 10,000 flood control project. Karamihan daw dito nasa 1st District ng Bulacan at nakakalat sa regions 1, 2 at 3. Those project is actually that has already been validated and really found out not to be there. Submitted as completed and collected. The funds have been collected. The non-existent for the time being is actually just a matter of validating the locations of these projects that we are talking about. Ang mga impormasyong ito ang ibibigay naman ng DPWH sa bubuing Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga flood control project. Sabi ni Pangulong Marcos, malapit na nila itong mabuo. Binuwag na ni Dizon ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na binuo ni Bonoan. Ayon kay Dizon, hindi lang ang mga proyekto mula sa 2022 ang sisilipin, kundi pati ang mga sa nakalipas na administrasyon. This stretches even way earlier than 2018, 2017, 2016. Matagal na po itong mga ibang proyekto na ito. May 2 buwan daw si Dizon para i-reorganisa ang DPWH. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Patay sa sunog sa Malabon ang 3 taong gulang na bata at ang kanyang yaya. Bago maghating gabi, sumiklab ang sunog at naapula matapos ang mahigit 40 minuto. Natrap sa ikalawang palapag ang kanyang yaya, ang 3 taong gulang na babae at ang kapatid nitong 6 na taong gulang. OFW ang tatay ng mga bata at ang nanay nilang nurse nasa trabaho nang mangyari ang sunog.
Idinaan daw sa terrace ang 6 na taong gulang na bata na nagtamo ng mga paso sa katawan. Nasawi naman ang 2 pang biktima dahil sa suffocation. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Mga ilang beses ho kayo naglalaro sa isang sabi na sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Kung kahapon umamin sa Senado si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa kanyang pagkakasino, sa pagdinig ng Kamara ngayong araw, inamin niyang alam niyang bawal ang kanyang ginagawa. Pinagbabawal po lahat ang public official na pumasok sa kasino. Yes, Your Honor. So aware po kayo dito? Yes, Your Honor. Si Alcantara ang district engineer na iniuugnay sa ilang maanumalyang flood control project sa Bulacan. Tanong kay Alcantara, paano niya nalusutan ang pagbabawal na ito? Paano po yun? Paano po kayo kilala doon bilang isang Engineer Alcantara ng DPWH? Hindi po, Your Honor. Paano po kayo na pumapasok? Ano po pagkakakilala sa inyo doon? May ID po silang binigay po sa akin na iba po yung name ko doon, Your Honor. Ibang name ang binigay sa inyo? So gumagamit kayo ng alias? Yes, Your Honor. Kahapon lumabas sa pagtatanong sa Senado na bukod kay Alcantara, kasama rin niya sa pagkakasino ang mga dati niyang kasamahan sa Bulacan 1st Engineering District na si Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, kasama ni Alcantara sa pagkakasino ang 2. Ang alias daw ni Alcantara sa kasino ay Joseph Villegas, habang Marvin de Guzman si Hernandez at PJ Asuncion si Mendoza. Sa hiwalay na briefing sa Kamara ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, tinalakay din ang pagsusugal-an nila ng ilang government employee at mga halal na opisyal. Katunayan, umabot daw sa 180 million pesos ang mga panalo ng iba't ibang naglaro sa kasino na hindi ibinigay dahil natuklasang taong gobyerno sila. May isa pang konsehal na nanalo ng 14 million pesos. Para makuha yan, alam niyo ang ginawa niya, nag-resign siya. Pero hiningan muna nila ito ng certification mula sa DILG Secretary na talagang nagbitiw na. Halatang halata po that nag-resign siya doon, nanalo na siya. So, hiningi ko na ba sa kanya susunod kailangan certified by the DILG Secretary. Hindi na po siya bumalik. Sa ilalim ng Administrative Code of 1987, hindi maaaring magsugal ang mga kawani ng gobyerno. Sa Memorandum Circular No. 6, Series of 2016 ng Office of the President, ipinagbawal din ng government officials and employees na pumasok sa mga kasino. Aminado ang PAGCOR na sa dami ng kawani ng gobyerno, mahirap ma-monitor lahat ang mga naglalaro sa kasino, kaya raw nagpapatupad sila ng second screening sa mga nananalo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Patay ang 6 na taong gulang na babae matapos siyang aksidenteng mabaril ng kanyang ama sa Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nakikipag-inuman noon ng suspect sa mga kaibigan. Ang kwento raw ng suspect sa mga pulis, pinaglaruan niya ang baril pero pumutok ito at natamaan ng bala ang kaliwang pisngi ng biktima. Isinugod pa sa ospital ang bata pero binawian din siya ng buhay. Hinahanap pa ng pulisya ang baril ng suspect na hindi umano lisensyado. Arestado isang binatilyo sa drug buy-bust operation sa Dagupan City. Mahigit 600 milyong pisong halaga ng shabu naman ang nabistong nakasilid sa mga tsaa at durian candy packaging sa Zamboanga City. Saksi, si John Consulta. Sa surveillance video na ito ng PNP Drug Enforcement Group o PIDEG nitong linggo, kita ang pagdating ng isang bangka galing Basilan na may dala umanong illegal na droga. Pagdating sa Zamboanga City, sinundan ng aerial drone ng PIDEG ang pulang kotse at isang tricycle na pinagsakyan ng kontrabando hanggang sa tuluyan itong hinarang ng mga operatiba at Philippine Marines. Arestado ang 3 lalaki, isa sa kanila taga Basilan, 2 ang taga Zamboanga. Nakumpirmang droga ang kanilang dala nang ikutan ng drug sniffing dogs ang hinarang na sasakyan at tricycle. Sinabi ng informante na luluwas na nga, ibabiyahe na yung mga kargamento from Basilan to Zamboanga ay nagsagawa na tayo ng interdiction operation.
Binuksan ng PIDEG ang 4 na ice chest at doon tumambad ang mga hinihinalang shabu na nasa pakete ng tsaa at mga nasa durian candy packaging. Nasa 89 na kilo lahat ng yan at nagkakahalaga ng 605 milyong piso. Ayon sa PIDEG, order ng sindikato ang naturang droga na i-deliver dapat sa Zamboanga at karatig na probinsya sa Mindanao at Visayas. Dahil sunod-sunod ang operasyon sa hilagang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang buwan, na-monitor daw ng mga otoridad na mag-iiba ng ruta sa pagpasok ng droga. Nung nalaman ito ng ating bagong Chief PNP na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis, nagutos siya na paigtingin ang operasyon dito sa southern portion ng Pilipinas at bantayan ang mga pantalan dito para hindi makapasok ang mga illegal drugs. Sinisikap namin makuha ang pahayag ng 3 inaresto na nakaharap sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Isang menor de edad naman ang inaresto sa ikinasang drug buy-bust operation sa barangay Tambak, Dagupan City. 185 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos ang nakumpiska sa 15 anyos na lalaki. Ayon sa pulisya, kabilang sa listahan ng mga high-value individual ang binatilyo. Through validation, yun nga po, napatunayan natin na involved po ito. But before that, may test buy po tayo and meron nga po talaga pong nagbebenta po siya. Nasa kustodiya na ng City Social Welfare and Development Office ang minor de edad na suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Kinestyon po sa pagdinig ng komite sa Kamara kung paano nabigyan ng contractor's license ang kumpanya ni Sara Diskaya, gayong inamin niya mismo na minsan ay nagsasabay-sabay magbid sa parehong mga proyekto ang siyam na kumpanyang hawak niya. Ang na-relieve na DPWH engineer naman umaming hindi niya personal na na-inspeksyon ang ilang flood control projects na idineklarang tapos at bayad na. Saksi si JP Soriano. I'm getting very angry. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Completed na raw base sa report ng DPWH ang flood control project sa Baliwag, Bulacan na ginastusan na mahigit 55 million pesos. Pero nang inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Agosto, wala siyang kahit anong nasilayan. Isa lang yan sa mga proyekto sa Bulacan na tinalakay sa pagsisimula ng investigasyon ng House Infrastructure Committee sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ang problema kasi, nabayaran ng mga kontraktor kahit hindi umano ininspeksyon ang mga proyekto. Pag-amin ng na-relieve na opisyal ng DPWH na nakapirma sa mga kontrata, may pagkukulang siya sa nangyari. Paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po Just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Pero hindi po ba dapat tinitignan nyo muna? Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin every day. Do you believe you are responsible for that? Actually po, ang negligence on my part, inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to it. O dapat talaga kasuhan ka. Sabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, bago siya magbitiw sa pwesto, may pauna ng natuklasan ang pinasimulan niyang investigasyon. There are 2 projects that we have noted that these are ghost projects. So yung dalawa dagan pa yon? Baka, yung ghost. Tingnan natin kung ano yung maibigay dun sa validation team natin. Nanindigan si Bonoan na wala siyang kinalaman sa katiwalian. 5 kontraktor ang ipapasubpina dahil sa pang-iisnab sa investigasyon ng Infracom. Nagkainitan naman sa pagdinig ng magmosyon si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na imbitahan sina ako Bicol Representative Erizalde Co, dating chairperson ng House Committee on Appropriations at dating Senator Grace Poe, dating chair ng Senate Committee on Finance para ipaliwanag ang umano'y budget insertions. Tutol dito sa Iloilo Representative Janet Garin, habang suportado ito ni Navotas City Representative Toby Tiangco. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000.
And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to, on the I have the record, floor. on the record. Sa huli, dinifer ni Erice ang kanyang motion para mabura ang dudang baka lutuin ng komite ang findings ng investigasyong sangkot ang ilan nilang kasamahan. Pinagsusumite ng Infracom ang lahat ng kongresista ng listahan ng kanilang mga negosyo at interes na posibleng konektado sa flood control projects. I believe we need to assure the public that this investigation will not be a whitewash. Conflict of interest here is not theoretical. It is not distant. It is real. Inusisa rin sa pagdinig ang opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na si Attorney Herbert Matienzo. Papaimbestigahan ka namin, attorney, kasi ang ano namin, ang info sa amin, nakatira ka sa Ayala Alabang at ang dami mong sasakyan. Hindi po. Anyway, re-request natin na i-lifestyle check itong si attorney dahil ang balita rito, ito yung pasimuno na nagbebenta ng ng mga registration sa PCAB. Ako po ay nakatira lang po sa Kupang Muntinlupa po. Sa pagdinig, natanong din ang opisyal ng PCAB kung paano nabigyan ng contractor's license ang mga kumpanya ni Sara Diskaya. Gayong inamin mismo ni Diskaya sa pagdinig ng Senado na ang siyam na construction firms niya ay minsan nang nagsabay-sabay magbid sa ilang flood control projects ng DPWH. Noon pong sila po ay nag-apply, hindi pa po lumabas na sila pa po ang beneficial owner. So why did not the PCAB do its job and at least call their attention? Kaya po nang nasabi ko po, Your Honor, ito po tinitingnan na po ng aming ahensya ngayon dahil kahapon lang po hayagang nabanggit po na sila po talaga ang beneficial owner po nung siyam na nabanggit pong construction company. Parang mahirap mapaniwalaan yun kasi same-same yung mga pangalan ng mga companies nila. Dahil sa pag-amin ni Diskaya, sabi ng PCAB, We plan to institute an action po against the 9 companies po which Miss Sara Diskaya mentioned yesterday po na they sometimes all of them po join in the same bidding po, notwithstanding the fact that she also mentioned that they are the beneficial owners. Sumalang din sa pagtatanong ang may-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang kaibigan ni Senador Chis Escudero at nag-donate umano ng 30 million pesos sa kanyang kampanya noong 2022. Last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Chis po. Senator Chis Escudero? Yes po. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Chis? 30 million po. Pero paglilinaw ni Lubiano, personally ko po donation or nag-donate po ako kay Senator Chis yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a person. Nauna nang sinabi ni Escudero na wala siyang kinalaman sa pagtukoy ng anumang proyekto sa gobyerno. Ang pagdawit sa kanya sa isyu ng flood control, bahagian niya ng demolition job laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Nauwi sa rambol ang isang liga sa Cagayan de Oro City at sa Bacolod City naman pinagtulungang gulpihin ang 17 anyos na binatilong may autism spectrum disorder. Saksi si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Kinuyog at pinagtulungang gulpihin ng ilang kabataan ang binatilyong yan sa Bacolod City. Hindi pa nakontento, hinampas ng tubo ang biktima na napag-alaman na nasa autism spectrum. Kita mo di sa lagob sa itsura, rin may tindak, puga, lampo sa ulo, lampo sa motor ang yaulo, tapos sobra 30 kasumbag siguro. Ayon sa biktima, tinukso siya ng grupo bago mangyari ang pambubugbog. So ako na pag may nila daan, buang daan, tubo man,
Sumbag, nagalikod. Budamon sila. Apat na kabilog sila. Ayaw manlig, kanong sila tulo ko. Sabi ng mga residente, madalas binubuli sa lugar ang binata dahil sa kanyang kondisyon. Kung abigyan ni namon, kung nabungguan siya. Gali iya sining kulata, sa gali iya uli lang namon nabala ng kulata. Basta daw magkakapiko na siya, basta balo mo siya ng law ay bala nga mga istorya. Mga daw hikayan sa bala. Nang amo na siya kapangakig na. Matapos magreklamo ang pamilya ng binatilyo sa barangay at pulisya, natukoy na ang 4 na nambugbog sa biktima. 2 sa kanila ay minor de edad. Sinubukan din namin sila na makuhanan ng pahayag, pero tumanggi sila. So we tried our best, hindi na maglangat sa korte. So nag-offer man ng respondent diri, kung anong ilang mga obligation, handa man sila sa pag-atubang, no? O galing ang aton nga complainant decided gid nga magpasaka sa court. Handang magsampa ng reklamong physical injury ang mga kaanak ng biktima laban sa mga nambugbog. Kung sigiyo lang na, kung pabayaan lang na, haubat na lang kung sa iban ng mga PWD man. Hindi lang man manghud ko. Nauwi naman sa rambulan ang isang liga sa Cagayan de Oro City. So wala na gid napungdan. In fact, dying seconds naman lang unta to nga naitabo. So nagfoul ang pikas nga team, then pag umanog free throw ni balos mo tong pikas mo tong wa gid na napunggan ni irap gid ang kagubot. Matagal na raw may alitan ang dalawang grupo dahil sa kanilang mga laro sa iba pang liga sa ibang barangay. Dahil sa pangyayari, hindi na pinayagang makapaglaro pa sa liga ngayong taon ang mga sangkot sa gulo. Ayon naman sa pulisya, ipinablatter ang insidente pero wala pa namang nagsasampa ng reklamo. Panghinaunta nga dalhon nila sa bugnaw nga pamaagi o i-instill sa ilang hunahuna ang spirit of sportsmanship. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pang-kinder lang ang literacy level ng maraming estudyante sa grade 3. Batay po yan sa isang pag-aaral. At panghuli rin ng Pilipinas sa mahigit 50 bansa pagdating sa grade 4 math at science. Saksi si Bernadette Reyes. Paano na lang kung ang isang grade 3 student pang-kinder lang ang math at literacy level o kaalaman sa math at kakayahang bumasa at sumulat? Karamihan ay ganyan batay sa pag-aaral ng UNICEF na binanggit ng 2nd Congressional Commission on Education 2 o EDCOM 2 kanina. Sabi nito, 2 hanggang 3 taong atrasado ang mga nasa grade 3. They might be standing or going to school every day, sitting inside the classroom, not understanding what they are hearing because to begin with, they are not basically literate. Sa hiwalay na pag-aaral naman ng Trends in International Mathematics and Science Study, lumabas na panghuli ang Pilipinas sa 58 bansa pagdating sa grade 4 math at science. Nitong nakaraang school year nga, hirap ang mga grade 3 kahit sa mga basic operation o yung addition, subtraction, multiplication at division. Sa Metro Manila, 24% lang o halos 1 sa bawat 4 na grade 3 student ang marunong ng division. 44% naman o halos 9 sa bawat 20 grade 3 student ang marunong ng subtraction. Very troubling. That is why exactly ito yung ginagawa natin ngayon. Talagang DepEd is doing it now. Naka-focus na siya sa grades 1 to 3 sa functional literacy, meaning reading comprehension, mathematics, grade level appropriate, saka sciences. Ang key, decongest the curriculum. Ibig sabihin, binawasan ang kanilang subjects. 5 na lang sa grade 1 and 2 at 6 naman sa grade 3. Pero 4.2 milyong estudyante pa rin ang nangangailangan ng intervention o pag-alalay para makahabol sa kaalaman ngayong school year. Malaki nila ang epekto ng pagkabansot o stunting sa pag-unlad ng kaisipan o cognitive. Karaniwang dulot yan ng kakulangan sa nutrisyon at pinaka-problema sa BARMM, Soc-Sargen, Zamboanga Peninsula at Mimaropa. Bukod sa problema sa nutrisyon, hamon din ngayon sa edukasyon ang tinatawag na mismatch o hindi pagtutugma ng kursong kinukuha ng mga mag-aaral sa pangangailangan ng bansa. That we look at what particular markets, what particular human resource needs
are there in our community, lalo-lalo na on the regional level sa mga probinsya, and making sure that the right courses or anumang trainings or degree courses are available on those areas. Ilan pa sa mga hamong nabanggit ng EDCOM 2 ang kakulangan ng mga classroom, bullying at kakulangan sa mga guidance counselor, pag-drop out ng 4 sa bawat 10 college student, at kakulangan sa mga institusyon para sa high-level skills training para sa technical vocational education. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. 2 tricycle ang nagsalpukan sa Santiago City, Isabela. Nahulikam naman ang karambola ng 2 bus at isang delivery van sa Sipocot, Camarines Sur. Ating saksihan. Bandang alas 9 kagabi nang masangkot sa karambola ang 2 pampasaherong bus at isang delivery van sa Andaya Highway sa bahagi ng Sipocot, Camarines Sur. Nakuhanan pa ng CCTV ng barangay ang aktwal na disgrasya. Ayon sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Office, nag-overtake ang delivery van sa pakurbang bahagi ng highway na posibleng naging ugat ng salpukan. Patungo sana sa Maynila ang 2 pampasaherong bus habang patungo sa Naga City ang delivery van. Naipit ang driver ng isa sa 2 bus. Nagtamo naman ng minor injuries ang ilang pasahero ng 2 bus. Pero hindi na sila nagpadala sa pagamutan matapos bigyan ng pangunalunas ng barangay. Nagdulot ang pagsisikip sa daloy ng trapiko ang aksidente. Tuloy naman ang investigasyon ng Sipocot Municipal Police Station. Sa Santiago City, Isabela, isang tricycle driver ang bumagsak sa kalsada matapos makasagian ang isa pang tricycle. Sa CCTV ng Barangay Sagana, makikitang mabilis ang takbo ng tricycle na nakabangga sa isa pang tricycle na ikinadisgrasya ng driver. Nakatayo rin naman agad ang tricycle driver pero inaalam pa kung nagkaroon siya ng injury sa katawan. Sugatan din ang isa pa niyang pasahero. Wala naman nasaktan sa isa pang tricycle. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na kaduda-duda ang ginagawang investigasyon ngayon sa mga flood control project. Ay sa Vice Presidente, may niluluto umano na hindi napapansin dahil nakatutok lahat sa flood control. Saksi si Marisol Abduraman. Too little too late yung administration. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang kuna ng komento hinggil sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na bubuo ng Independent Fact-Finding Committee na tututok sa anomalya sa flood control projects. Hindi na kasi bago ang problema sa katiwalian sa flood control projects. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. Sabi ng Bise, mas matindi raw ito ngayon at hindi lang sa flood control may korupsyon. Tulad ng sinapit umano ng school building program ng Department of Education. Pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, inattach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, BBM, alam niya yon kasi tinake up din yon during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. Kaya kaduda-dudaan niya ang ginagawang investigasyon ngayon sa flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang hinggil dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Naging emosyonal si PBB Celebrity Collab Edition Big Winner Mika Salamanca sa launching ng isinulat niyang libro na Lipad. Ayon kay Mika, dati na niya itong pinangarap. Magde-debut ang Lipad sa Manila International Book Fair 2025, kung saan magkakaroon din doon ng book reading si
Mika. Ang lipad ay tungkol sa batang diwata na si Mahika na may kakaibang anyo ang mga pakpak. May mga kapitbahay po kami na, Maika, ganun po yung tawag sa akin sa Pampanga. And yung pang-apelido ko po sa Lamangka din. Everything is all about magic, especially ngayon sa buhay ko. Iisa lang ang nakaligtas matapos matabunan ng landslide ang isang buong village sa Mara Mountains sa Western Sudan. Hindi bababa sa 1,000 ang nasawi. Nangyari ang pagguho kasunod ng ilang araw ng malalakas na ulan ayon sa Sudan Liberation Movement. Umaapela sila ng tulong sa United Nations at iba pang international aid agencies para ma-recover ang katawan ng mga nasawi. Ang mga nasawi ay kasama sa mga na-displace dulot ng sigalot sa pagitan ng Sudanese Army at ng paramilitary group na Rapid Support Forces. Nasa medium o katamtaman ang tsansa ng LPA na maging bagyo ayon sa Pag-asa. Huli itong namataan sa layong 1,170 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Kung sakaling sa loob pa ito ng PAR maging bagyo, tatawagin itong bagyong Kiko. Kumpara nitong mga nakarang araw, nabawasan ng mga lugar na apektado ng LPA at karamihan ng mga pag-ulan sa bansa ay dahil sa habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Provinces, Cordillera, pati na sa ilang lugar sa Central Luzon. Sa hapon, malaking bahagi na ng bansa ang uulanin. May matitinding buhos ng ulan kaya maging alerto pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. At meron din pag-ulan sa Visayas, lalo na sa Panay Island at Negros Island region. May mga kalat-kalat na ulan din sa Eastern at Central Visayas. At sa Mindanao, posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Nananatili rin ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila bukas. Mistulang anghel sa lupa ang isang babae na umiikot sa kanyang mobile karinderya sa ilang bahagi ng Quezon City. Pero ang parokyano ni Cherry, hindi mga tao, kundi mga stray animals gaya ng mga pusa at aso. At sa isa nga niyang video, makikitang sinundan pa siya ng pusa at meron din aso. Agad huminto si Cherry para pakainin itong pusang ito na tumatakbo. Too fast. Next time, don't do that, okay? You're too fast. I know, baby. No, I'm not angry. Ayon kay Cherry, sinimulan niya itong gawin nang may namatay na aso sa tapat ng kanyang bahay. Kakaibang trick naman ang alam ng asong yan. Bukod sa typical na sit, spin, or roll over, kaya rin niyang mag-serve sa simbahan. Kuha po ito habang may misa sa isang parokya sa Las Piñas. Ang asong si Max, alaga mismo ni Father Gerson Pineda na siya ring nagsasagawa ng misa sa video. Paglilinaw ng pari, tinatawag man na sacristan dog o deacon dog si Max, pero wala itong opisyal na basbas ng simbahang Katolika. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.